Good morning po sa inyong lahat at Happy New Year po ulit, January 2. So ito po ang ating pag-uusapan po ngayong araw na ito ay ang ating pong buhay po sa pananampalataya po natin. So ang goal nga po natin ngayong January or 2025, tayo po ay magkaroon ng Christ-likeness. So napag-usapan po natin last time is yung ating pong bagong buhay, bagong dimension ng ating buhay bilang isang mananampalataya at we believe na itong year na to, pag naririnig po ninyo, i-apply po ninyo at magkaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay, bagong puso, bagong pag-iisip. So kailangan yun po yung ating ipamuhay po dito sa mundong ito. Alam nyo ba na pag kayo ay mananampalataya, ang buhay po ninyo ay mayroong malaking pakinabang. So ang topic po natin ngayon, ang buhay natin kay Kristo ay meron tayong maganda at malaking kapakinabangan. So tignan po natin itong Psalms 103 verse 2 to 5. Sabi dito si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit ginagamu't niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So sa araw na ito, pinapakita ng Panginoon dito na wag po na natin kalimutan ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Maliit man ito at malaki, tayo po ay dapat magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Lahat naman po na nabanggit dito sa Psalms 103 verse 2 to 5, ito po ay I believe na naranasan po natin na kung saan siya ay nagbibigay sa atin ng kapatawaran at ginagamot ang ating mga sakit, tayo ay nililigtas, binibigyan na tayo ng pagpapala ayon sa kanyang habag at pag-ibig, at binibigyan niya tayong kalakasan sa araw-araw. Yun nga lang paggising natin sa umaga, di ba? Ito ay malaking pagpapala na. Yung ikaw ay magkaroon ng hininga, alam niyo po ba? Ito ay malaking pagpapala na at kalakasan din po upang tayo makapaghanap buhay at magkaroon po tayo sa araw-araw na routine po natin. Ang ang buhay pananampalataya po ay buhay ng isang pagpapala. Alam niyo po ba na hindi lang tayo niligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan at binigyan ng citizenship sa kalangitan, tayo ay pinagpapala rin ng Panginoon. At ang pag-uusapan nga natin, hindi lamang po material na pagpapala, baka po isipin po natin lahat ay puro material lamang po. Lahat po ng material na bagay po ay kailangan natin, ngunit ito ay pansamantala lamang. Kaya nga po sabi dito, pagpapala ako ay pag pinagpapala tayo ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig. Sabi po ng John 1:16, for out of His fullness, abundance, so ito pong fullness ito, abundance po, ibang translation, ito po ay hango sa Amplified Version. John 1:16, for out of His fullness or abundance we all received, all have all had a share and we were all supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift upon gifts. Kung titignan niyo po rito, ang dami pong binibigay ng Lord, hindi lang po natin nare-realize yung mga blessing ng ating Panginoon. From one grace to another grace, spiritual blessing to another spiritual blessing, favor na nga lang po di ba? Favor upon favor and gifts upon gifts. So yan po yung mga tinataglay po ng ating buhay po natin, di ba? Sa Tagalog version naman po, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumatanggap tayo ng lahat ng abot-abot na kagandahang loob mula sa Diyos. So purihin ng Panginoon. Ang ating pong Ama ay mapagpala, ang ating pong Ama ay mapag-ibig, pag-ibig po siya, out of His great abundance, delights to bless us, His children, tayong pong lahat. Relationship with Him brings great joy and fulfillment in life. So, pag tayo po ay merong Diyos at may ganda po ang relationship natin, kapatid, wala akong nakita, sabi nga ni Haring David, nung siya ay tumanda, wala siyang nakitang isang nananampalataya sa Panginoon na naghirap. Kaya ikaw ay maaaring dumadaan ka sa paghihirap. Ano mang klaseng paghihirap yan, hindi lang naman po material na bagay. Even yung sakit, ikaw ay tinotorment ba dyan? Ikaw ay pinahihirapan ba dyan? Hindi yan para sa'yo. Sapagkat wala akong nakita sa Biblia na inalaw yan. Even ng time ni Job, meron po siyang time lamang of testing. Hindi po forever yon.
Wala naman ako nakitang bagyo na forever binabagyo ang isang lugar. Di ba po may season lang po yun? Bakit po may season? Ito pong season of trials and temptation o tribulation na yan, ito po ay panahon ng paghuhubog po sa atin. Bahagi po ng ating buhay yan. Ngayon, yung pagpapalang pag-usapan po natin ngayon para at least makita ninyo ano bang meron ngayong year 2025 kay Jesucristo. Paano ba natin matatanggap ito? Dapat meron tayong tatlong attitude of receiving the blessing of God. In Psalms 37 verse 4 to 7, in amplified version po ito, sabi dito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires and petitions of your heart. Ulitin ko po in verse 4, delight yourself in the Lord and He will give the desires and petition of your heart. Apakaganda ng pangako. Delight in the Lord. Pag-usapan po natin to later pa. Commit your ways to the Lord. Verse 5 po, commit your ways to the Lord. Trust Him also and He will do it. Verse 6, He will make your righteousness, your pursuit of right standing with God, like the light, and your judgment like the shining of the sun. Purihin ng Panginoon. Verse 7, be still before the Lord. Wait patiently for Him and entrust yourself to Him. Do not agonize because of Him who prosper in His ways. Huwag daw tayo mainggit dun sa mga nagkakaroon ng prosperity because the man who carries out wicked scheme. Huwag tayo mainggit sa mga taong yung mayaman, gumaganda ang buhay dahil daw po sa mga maling gawain o maling pananaw sa buhay. Sabi ng verse 4, sa Tagalog po, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan kang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man siya. Purihin ng Diyos, di ba? So ngayon, paano ba natin tatanggapin ito according to this verse? Unang-una, sabi dito, delight in the Lord. Ano ba daw yung delight? Sabi dito sa verse 4, hanapin ang kaligayahan. Delight is hanapin ang kaligayahan sa Diyos. Delight yourself in the Lord. So makikita niyo dito, pag kayo ay naghahanap ng kasiyahan sa Diyos, hindi sa mga karangyaan ng mundong ito, hindi sa, sabi nga sa iba, pleasures of life, kapatid, bibigyan ka ng Lord. Sapagkat sino man na lumapit sa Panginoon na mayroong pong yung kagalakan sa kanyang puso sa pagharap sa Panginoon, siya ay pagpapalain ng Diyos. Katulad po ng trabaho. Di ba po pag nagtrabaho tayo, di ba panahon na naman ng trabaho, balik tayo sa trabaho. Okay, so panahon ng trabaho, pag ikaw ay gumagawa ng ayon po sa inyong puso, hindi lang dahil sa pera o sa sweldo, ikaw ay gumagawa dahil masaya ka doon sa trabaho mo. Di ba nakikita naman po ito ng inyong mga management? At dahil nga po dyan, at the end of the year o every half of the year, meron kayong tinatawag na evaluation. So sa evaluation nyo pong yan, ibibase ang inyo pong increase. Ibibase ang inyo pong promotion. Ibibase ang inyo pong dagdag sahod pa or mga benefits pa or mga bonuses pa. Marami kang matatanggap. Bakit po? Kasi natuwa ang management sa'yo. What more kung si Lord kaya? I believe kung matutuwa si Lord sa'yo, bibigyan kanya ng abundance of blessing, abundance of favor, lahat po, hindi lamang po material na bagay, lagi kong paulit-ulit to. Ano man ang kailangan mo, pamilya, kalakasan, pinansyal, o ano man bagay yan, ang Diyos ang tutugon ng lahat ng yan. Because sabi nga dyan, delight yourself in the Lord. Hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo, iyo'y makakamtan. Purihin ng Diyos. So, pagpapatuloy po natin ito bukas, sapagkat marami pa po tayong pag-uusapan at I believe ito po muna natin, ito pong araw na ito, namnamin po ninyo. Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Ano man ang pangarap mo sa buhay, kapatid, I believe meron ka ng goal ngayon, personal goal mo ngayong year na to. So mahirap man yan o malaking pangarap man yan, naniniwala kung kayang gawin ng Diyos yan. Because God is a God of impossible things. Can you imagine this whole world, the universe, ay nagawa lang po ito according to His Word. Wala pong pinagmulan. Walang materyales puertes. Ito po ay salita lamang ng Diyos na buo ang lahat.
Amen? So ngayon pong umagang ito, manalangin tayo, namnamin po natin ito, i-meditate natin to, and I believe ano man yung desire ng puso mo, according to His will, God will give the desires of your heart. Manalangin po tayo. Salamat po muli, O Diyos, sa lahat ng itinuturo po ninyo. Hayaan niyo po itong year of 2025 is a year to be Christ-likeness, a year of abundance, the year, Lord God, ang buhay namin ay tunay ngang kasiya-siya at ganap. Pagpalain niyo pong lahat ng patuloy na nagsusubaybay ng programang ito, tunay nga makita nila sa kanilang sarili ang pagbabago na kasama ang Panginoong Hesus. At sila po ay magkaroon ng kasiyahan, katuwaan sa inyo, Panginoon. At sila po, Lord God, ay patuloy na maglingkod, Panginoon. At tunay nga, Lord God, sa inyo pong blessing, sa inyo pong guidance and protection, Lord, let it be, Lord God, according to your ways, according to your word, O God, in Jesus' name. This is I pray. Amen and amen. So, kita-kita tayo bukas muli. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.